Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay November 20, 2023, Lunes ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating unang pagbasa ay hinango sa unang aklat ng Makabeyo, chapter 1, verses 10 to 15, verses 41 to 43, verses 54 to 57, and verses 62 to 64. Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioco Epiphanes, ang anak ni Haring Antioso. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw ng mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkos ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hintil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nakikita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila'y agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hintil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hintil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Ano pat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hintil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Inutusan niyang maging isa ang tuntunin sa bansa, kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hintil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taon 145, ika-15 ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastangan ng walang kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea, kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan. Pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang una po ay nais kong magpasalamat sa lahat po ng mga napunta, sa lahat po ng mga nagpaabot ng kanilang panalangin, ng kanilang pong regalo sa aking pong pagdiriwang na ika-48 taon ng aking buong buhay sa mundong ito. Maraming salamat sa patuloy po ninyo na pagdarasal at pagsuporta sa akin po bilang pari at sa aking misyon dito sa aking pong komunidad, ang Nuestra Señora de la Soledad Parish. Sa ating pong unang pagbasa, narinig natin ng medyo hindi magandang kwento ng bayang Israel. Isang simula ng isang pamumuno na pinakamalupit na pinuno na naitala, si Antioco Epiphanes, na siya pong talagang nagpasimula ng paglapastangan at pagsuway sa kautusan ng Diyos. Sa panahon ni Antioco Epiphanes, doon po nagkaroon ng mga tinatawag na mga suwail, mga masasamang Hudyo na nagpasya na sumamba sa
paganong mga Diyos-Diyosan at gumawa ng mga paganong ritual na siya rin namang nagustuhan ni Antioco Epiphanes. Kaya ang isang kalapastangan na inuutos ni Antioco sa bayang Israel ang sumamba sa isang tunay na Diyos, ang Diyos ng Israel. Kaya ang sino man na mahuli o malaman na sumasamba sa Diyos ng Israel, ito po ay inuusig o kaya naman ay pinapapatay. Naging malala yung pinsalang na idulot ng desisyon ni Antioco Epiphanes sa mga Hudyong naging tapat sa Panginoon. At dito rin po isang pagmumulat din na talagang kailangan nating nalalaman ang tunay na kasaysayan ng ating lahi, kasaysayan ng ating pong relihiyon. Kasi sa paglipas ng maraming panahon, natatabunan nito at nakakalimutan yung pinakatunay na kwento kung bakit nga ba may mga naghihimagsik, kung bakit mayroong mga nagtaksil. Yun yung kailangan talaga na malaman yung pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan, ng lahat ng pagsuway ng mga tao sa Diyos. Kaya sana po sa mga may responsibilidad, mga naatasan na may mga posisyon sa lipunan, maging sa simbahan, napakahalaga po na talagang pinagsusumikapan natin na sa ating pamumuno ay tayo po ay talagang nasa paggabay ng kautusan o aral ng ating pong Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.